ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Balikan po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So, kailan lumabas VP yung NDA? Yung Or notice of disallowance? Yes. Yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Tuturuan ka nila. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling nyo, baka ngumumuya lang siya. Actually, pareha sila, no? Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, ano? Napapansin mo pag, hindi ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan o proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron yung mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nando doon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto, sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na-outside of Colombo pala si BBM. Kasi nakakapagtaka lang, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, hindi ba? Oo, dinner lang yun. Wala po kayong pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table hindi lang kaming dalawa Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days ni Lustay, 11 days ni Lustay ni Inday Sara, ganon. Inday Lustay, kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila, PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon
Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa. At yung mga promises niya na hindi niya tinupad, tulad nung 20 pesos ang bigas. Na sinasabi ko, nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayan, di mo kaya. Ma'am, nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman. Ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, Sa ibig school. sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Naku, hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. At saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, ano mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin. Ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25% para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh.
Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman. Alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Sabi, hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya, so gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So, kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindi doon? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos nung disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil Inaantay ko nga sila na tumigil na ba. Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako
ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan.